Na po tayo mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Next slide. So sabi po mga kapatid, amen, sa salita ng Panginoon na tayo ay may kaluluwa. Praise God. Tayo ay may kaluluwa. Okay, tanong, next slide tayo. May kaluluwa ba ang tao? May kaluluwa ba ang tao, mga kapatid? Kasi kung walang kaluluwa ang tao, hindi na sana namatay si Kristo sa krus para tubusin tayo sa ating kasalanan. Wala na sanang paghihirap, amen, na naranasan ng ating Panginoon kung wala pong kaluluwa, amen, na magdurusa sa impyerno, mga kapatid. Unang Tesalonica, next slide kapatid. Ang sabi po rito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Sabi buo, meron tayong kabuuan. Amen. Nang sabi diyan mga kapatid, hallelujah, buo ninyong katauhan, ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. So, nangangahulugan, mga kapatid, na totoo po na may kaluluwa ang tao. Amen po ba? Alam nyo, yung panglabas na anyo, pwedeng baguhin niya ni Belo. Tama? Amen ba? Kung gusto mong magpaganda ng panglabas, punta ka sa mga doktor, mga kapatid, ng balat, praise God, mapapaganda niya yan. Okay? Pero, yung kagandahang pangloob, hindi to pwedeng gawin ng sinumang tao, mga kapatid. Amen. Yung pagkataong pangloob, yung kagandahang pangloob, mga kapatid, Diyos lang ang pwedeng magpaganda niyan. Everybody say amen. Praise God. So madalas sinasabi natin, mga kapatid, walang kabuluhan ng panglabas na kagandahan. Kung ang pangloob, mga kapatid, praise God, ay napakapangit, mga kapatid. Okay na raw na pangit ka panglabas, pero maganda ang iyong pangloob, mga kapatid. Praise God. Pero sinong gusto po na maganda na yung labas, maganda pa yung loob? Sino gusto? Amen. Pogi ka na panglabas, pogi ka panloob. Amen. Kaya nga yung pogi, ang ibig sabihin ng pogi, amen? Anong ibig sabihin ng pogi? Presence, amen, of God inside. Yun ang ibig sabihin ng pogi. Presence of God inside. Kaya kapag tayo, may presence ang Panginoon, mga kapatid, at yung kapangyarihan ng Diyos, yung Espiritu ng Panginoon, siyang kumikilos sa atin, mga kapatid, upang yung pangit nating ugali ay baguhin ng Diyos mula sa pagiging pangit ay pinagaganda at pinagagwapo ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Lahat niya magsabing hallelujah. Next slide. Sa mga salita ng Panginoong Hesus, pinapaalala niya sa atin ang halaga ng kaluluwa natin. Pinapaalala ng Panginoon, mga kapatid, amen, yung halaga ng kaluluwa natin. Alam nyo, sa sobrang kamahalan ng ating kaluluwa, amen, dinidiman po ng mataas na halaga, amen, yung pong katubusan ng ating kaluluwa. Yan ang sabi ng next slide natin. Ang sabi po, amen, binili kayo ng Diyos saan? Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga. Amen. Yung pagkakabili sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ay napakalaking halaga. Na kahit ang buong kayamanan ng mundo, mga kapatid, hindi pwedeng ipambili. Hindi pwedeng ipangtubos, mga kapatid. Kung gayon, saan po tayo binili? Sabi dyan, next slide, mga kapatid, amen, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na ngasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang.
Tandaan po natin mga kapatid, praise God. Sabi diyan mga kapatid, maaring pinamanahan tayo ng ating magulang ng kayamanan. Praise God. Pero anong sabi mga kapatid? Walang kabuluhan ang pilak o ginto. Walang kabuluhan mga kapatid. Yung bagay na pwede nating manahin sa ating, amen, angkan mga kapatid. Why? Sapagkat ang bagay po na yan ay nangasisira. Ang kaluluwa natin walang kasiraan. Kaya hindi pwedeng tubusin ng anumang bagay na may kasiraan yung kaluluwa na walang kasiraan. Naintindihan nyo ba yon mga kapatid? Kaya kung paanong sinasabi ng talatang ito na inyong nalalamang kayo'y tinubos, ibig sabihin yung sinulatan mga kapatid ni Pedro, alam na nila. Alam na nila mga kapatid, amen, na ang katubusan po ng kanilang buhay, ng kanilang kaluluwa mga kapatid, ay hindi sa mga bagay na nangasisira. Amen. Kaya kung magtitiwala tayo sa mga bagay na nangasisira, kasama tayong masisira. Wawasakin po tayo niyan mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang kaluluwa, mga kapatid, next slide, ang kaluluwa, ang siyang pinakamahalaga, amen, na pag-aari na meron tayo. Ulitin ko po, kung meron kang property, mga kapatid, na sariling iyo, yan ay walang iba kundi ang iyong kaluluwa. At alam niyo po, ito ang gustong angkinin ng dyablo. Gusto niya na ang kaluluwa mo ay makakasama niya sa impyerno, mga kapatid. Gusto niya na ang kaluluwa mo, mga kapatid, ay mahihiwalay sa Panginoon. Si Jesus ka, Diyos na eh. Diyos na nagkatawang tao. Pero hindi nakaalpas sa pangtutukso ng dyablo. Tingnan niyo yung talatang to. Matthew chapter 4. Next slide. Ang sabi diyan mga kapatid, pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng daigdig o sa daigdig. Amen. At ang karangyaan ng mga ito. Praise God. Pinakita ng dyablo lahat ng kaharian at karangyaan na mayroon sa daigdig mga kapatid. Praise God. Nasa ngayon, yan po yung maraming kinahuhumalingan ng mga tao sa mundo. Yung karangyaan, mga kapatid. Yung kayamanan. Praise God. Amen. Kaya maraming tao na kahit mananampalataya na mga kapatid, praise God, amen, ay nahuhumaling. Kaya may mga nawala sa pananampalataya dahil narahuyo, mga kapatid, amen, sa mga bagay na kayamanan sa mundong ito. Mga kapatid. Praise God. Kaya nasusukat ng Panginoon o sinusukat ng Panginoon kung ano ang mas mahal mo. Siya na nagbigay ng kayamanan o yung kayamanan na ibinigay ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Sabi ni Lord, kung nasa ng iyong puso, naroon ang iyong kayamanan. Kaya kung ang kayamanan mo ay ang Diyos, ang puso mo ay nasa Diyos. Wala sa mga bagay, amen, na kayamanang panglupa. Amen. At alam po natin na walang kabuluhan ng lahat ng mga bagay na yan. Pero sabi mga kapatid ng dyablo, amen, lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo. Pero may kondisyon. Ang kondisyon mga kapatid ay magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Amen. Yan ang kondisyon ng kaaway mga kapatid. Hallelujah. So, hindi nagtagumpay ang dyablo. Alam niyo kung bakit? Kasi, amen, alam niya sa kanya ang lahat ng bagay na yan. Inaangkin lang ng kaaway. At alam din niya mga kapatid na walang kabuluhan ng lahat ng mga bagay na yan. Ino-offer mo sa akin yan. Ako nga lumikha niyan. Ako nga gumawa niyan. Yung ino-offer mo sa akin, walang kabuluhan sa akin yan. Praise God. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay nagtagumpay laban sa tukso ng dyablo. Kapatid, amen, kung tayo
ay mananampalataya ni Jesus at nagtitiwala tayo sa kanyang salita, ma-overcome po natin ang temptation. Mapagtatagumpayan po natin ang tukso ng sanglibutan. Mapagtatagumpayan po natin ang tukso ng kayamanan, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, sapagkat ang tunay na kayamanan ay ang Diyos lamang, mga kapatid. Amen, sa buhay natin. Dahil magsabing amen. Bakit labis, mga kapatid? Bakit labis? Next slide. Bakit labis na napakahalaga ng kaluluwa ng tao? Itong pinaka-main reason, mga kapatid. Why? Because we are created according to the image of God. You are God's image. Ikaw ay wangis, larawan ng ating Panginoon. Amen. Yung pagiging katulad ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, na kung saan meron po siyang katangian, mga kapatid, na kung paano ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na hindi mamamatay. Tandaan nyo, mga kapatid, ang Diyos hindi namamatay. Yung pagkatao ni Kristo maaring mamatay. Pero yung pagka-Diyos ni Kristo ay hindi maaring mamatay. Amen. Ang kaluluwa ng tao, mga kapatid, praise God, ay hindi namamatay. Matapos na tayo, mga kapatid, ay babalik, mga kapatid. Next slide tayo. Matapos na tayo, mga kapatid, hallelujah, sige pa. Amen. Matapos na tayo, mga kapatid, ay babalik sa alabok, mga kapatid. Yung kaluluwa po ay hindi hihinto sa pag-exist. Iyan ang dapat malaman ng lahat ng maraming tao sa mundong ito, mga kapatid. Yan ang kinakailangang marinig ng maraming tao, mga kapatid, praise God, na kinakailangan po nilang maunawaan ang halaga ng kanilang kaluluwa. Praise God. Hallelujah. Why? Sapagkat tayo po ay nilikha ayon sa wangis ng ating Panginoon, mga kapatid. Next slide tayo. Kailangan nating bigyang halaga ang ating mga kaluluwa kumpara sa mga bagay na nandito sa mundong ito. Bakit po? Next slide. Itong mangyayari. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. Ano ang susunod? Tapos na ba? Pagkatapos na tayo mamatay, tapos na? Hindi pa. Sapagkat ang sabi ng Biblia, amen, may susunod na mangyayari at magaganap. At kapag nangyari, mga kapatid, na dumaan tayo sa harapan ng luklukan ng hukuman ni Kristo, na sinasabi ng Revelation, kapag ang ating pangalan ay hindi na isulat sa aklat ng buhay, ang kanyang kaluluwa, mga kapatid, ay itatapon, praise God, sa nagdiringas na apoy ng impyerno. So, hindi pa tapos, mga kapatid, amen, na matapos mamatay ang tao, may susunod, amen. At ang susunod, mga kapatid, ay ang paghuhukom. Hindi ho tayo pwedeng makatakas, mga kapatid. Lahat tayo, mga kapatid, ay daraan dyan. Pero maiiwasan, mga kapatid, na kung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, mula noon, nang tinanggap mo ang Panginoon, ay isinuko mo ang buhay mo sa Kanya, at nagtiwala ka sa Panginoon, mga kapatid, na siya lamang ang pwedeng makakapagligtas ng iyong kaluluwa, mga kapatid. Amen. Ang sino mang nanampalataya kay Kristo, sinasabi ng Biblia, mga kapatid, hindi po sila hahatulan. Ibig sabihin, hindi ka haharap sa paghatol o sa paghuhukom ng Panginoon, mga kapatid. Bakit? Sapagkat yung hatol mo, mga kapatid, ay ibinigay mo na sa ating Panginoon. Nanampalataya ka kay Jesus. Amen. Na siya po, amen, ang nagbigay ng buhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah. Ulitin natin yung unang Pedro. Sabi dyan, next slide tayo, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyong mga magulang. Praise God.
Yan po, mga kapatid, yung sinasabi ng scripture, mga kapatid, na ang mga bagay na narito sa mundong ito ay walang kabuluhan. Bakit mo binibigyan ng importansya na hindi naman mahalaga? Bakit mas lalo tayong nakatuon sa mga bagay na hindi naman dapat binibigyan ng importansya? Amen. Na hindi naman dapat talaga na binibigyan. Bakit, mga kapatid? Kasi anumang pagsisikap mo, anumang paghihirap na gawin mo para matamo mo yan, mapasayo yan, hindi mo rin mapapakinabangan pagdating sa kabilang buhay. Tama ba? Praise God. Hindi naman natin, kumbaga mga kapatid, hindi naman tayo kasi kung magiging tamad tayo, mga kapatid, hindi tayo kikilos, paano naman tayo magkakaroon ng pambili ng mga bagay na pangangailangan natin? Praise God. Wag lang doon natin itutuon. Wag lang masyado tayong naka-attach sa mundong ito. Dahil sabi ng Panginoon, wag niyong ibigin ang mga bagay na nasa sanglibutang ito. Praise God. Sapagkat ang umiibig sa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kaya kung nasa atin ang pag-ibig ng Ama, ang ibig sabihin lamang, ang umiibig sa Diyos ay iniibig din ng Diyos. Amen. At yung mga nagmamahal sa Panginoon, sila po ang nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. May paalala po si Pablo sa mga isinulat niya kay Timothy na sinasabi rito, next slide tayo. Ang sabi diyan sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo saan? Saan? At nasasadlak saan? Sa maraming kapighatian. Sabi nila, wala kang problema pag marami kang pera. Sabi rito, maraming pera, maraming kapighatian. Amen ba mga kapatid? Walang pera, kahit na hindi naman marami, basta meron lang at nakakaraos mga kapatid, amen, hindi ka naman nagkakaroon ng maraming problema. May mga tao nung yumaman, mga kapatid, hindi na lumabas ng bahay. Takot eh. Baka ma-hold up, mga kapatid. Praise God, no? Dati, ang lock, iisa lang. Nung yumaman, sangkaterbang lock ang binibili, mga kapatid. Tapos, amen, may mga gwardiya pa. No po? Kung lalabas, mga kapatid, kinakailan, daming gwardiya. Praise God. Amen. Kapatid, sabi po, hindi masama ang pera. Ang masama kapag minamahal mo. Sabi diyan, ang pag-ibig sa salapi. No ho? Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Amen. Kaya bilang mananampalataya ng ating Panginoon, ito ang dapat nating gagawin. Next slide tayo. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Amen. Kung meron tayong mamahalin, kung meron tayong iibigin, mga kapatid, yung Diyos, amen, na nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi ang kayamanan, mga kapatid. Hindi ang anumang bagay na meron tayo sa mundong ito. Amen. Ang pinahahalagahan natin, Diyos ang dapat nating binibigyan ng halaga, mga kapatid. Praise God. Walang iba. Diyos ang ating dapat, amen, na binibigyan ng halaga. Kaya kung iibigin mo siya, isang Diyos lang ang dapat mong iibigin. Siya lamang ang Panginoon na iyong iibigin. At kung iibigin mo siya, sabi, ibigin mo siya ng buo. Hindi kalahati.
Praise God. Iibigin mo siya ng buo. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas, mga kapatid. Lahat yung magsabi ng amen. Yung lakas po natin, wag nating gamitin sa araw ng linggo ay araw ng paglalaban natin. Mga kapatid, sis, ba't di ka naka-attend? Asa, dami kong labahan, naglaba muna ako. Sino ba wino-worship mo? Yung labahan mo, yung Diyos, mga kapatid. Amen. Dapat, amen, isantabihan. Amen. Maglaba ka hanggat gusto mo. Lunes hanggang Sabado, maglaba ka ng maglaba. Amen. Pero yung araw ng linggo, araw yan para ibibigay mo yung lakas mo sa Panginoon. Amen. Praise God. No? Hindi nga tayo makasigaw, mga kapatid eh. Parang ang hina-hina ng boses natin. Kapag tayo nagre-response, mga kapatid, sa salita ng Diyos, nag-glorify natin ang Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos yung attendance natin dito. Ang kailangan ng Diyos ay yung attention po natin. Meron tayong attention, mga kapatid, praise God, na tayo ay nakikinig ng kanyang salita. Praise God, nag-amen tayo. Pumapalakpak tayo. Sapagkat pinapaluguran natin ng Diyos, mga kapatid, na wala po tayong ibang itinataas, niluluwalhati, sinasamba, kundi ang ating Panginoon lamang, mga kapatid. Amen. Ilang slide na lang po, matatapos na po itong mensaheng ito. Amen. Sabi ng next slide, gawin nating inspirasyon yung mga taong hindi nasilaw sa mga tukso. Gaya ni Joseph. Amen ba? Gaya ni Moses. Mga kapatid, karangyaan ng Egypt binibigay sa kanya. Ipinapamana sa kanya, mga kapatid. Pero tinanggihan niya. Ang sabi ng aklat ng Hebreo, mas pinili pa niya na siya'y kasamang dustain. Amen. No, kasama ng mga Israelita na kanyang tinanggihan, mga kapatid, ang kayamanan ng Egypt. Praise God. Hallelujah. At higit sa lahat, amen, gawin nating inspirasyon. Hindi lamang si Daniel, mga kapatid, praise God, na ipinakain sa leon, pero nagtiwala pa rin sa Diyos. Hallelujah. Higit sa lahat, gawin nating inspirasyon ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Na siya na tinukso, pero hindi napatukso. Kaya naman, kapag tayo'y tinutukso, pag tumawag tayo sa Panginoon, tutulungan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay overcomer, mga kapatid, kaya't nararapat lamang, praise God, amen, na siya ang manguna sa buhay natin. Next slide tayo. Gaano kahalaga ang iyong kaluluwa? Kapatid, nabasa natin 1 Peter chapter 1 verse 18. Tinubos ka, mga kapatid, hindi ng pilak o ng ginto, kundi ng mahalagang dugo ng ating Panginoon. Praise God. Ano pa, mga kapatid, binili tayo ng Diyos sa malaking halaga. Unang Korinto 7:23. Mga kapatid, binili tayo sa malaking halaga. Kaya, amen, huwag po tayong basta magpaalipin sa tao. Mga kapatid, pag nagpaalipin tayo sa tao, mga kapatid, praise God, although, amen, kikita ka ng pera, mga kapatid, pero hindi mo naman naibigay yung oras at panahon mo sa Panginoon. Amen. Ang tinanggap mo ay yung kayamanang lumilipas. Kayamanang lumilipas, kumukupas. Pero pag inuna mo ang Panginoon, mga kapatid, tandaan po natin, amen, ang pangako ng Diyos, if we seek first, amen, the kingdom of God and His righteousness, the Lord, amen, will be added. Ano man yung bagay na pangangailangan po natin, umasa ka sa Diyos, mga kapatid. Magtiwala ka sa Diyos, mga kapatid. Amen. At ang lahat po ng nagtitiwala sa Panginoon ay hindi po mapapahiya, mga kapatid. Praise God. Huwag nating tularan to. Next slide. Huwag nating tularan to.
Yung taong mayaman na nasadlak sa impyerno ay nagbibigay sa atin ng paalala na ang kayamanan sa sanglibutan na kapag nagpaalipin tayo dito, sa walang hanggang pagdurusa ang ating patutunguhan. Totoo bang nangyari yun, mga kapatid? Yes. Kaya minsan ang Panginoon, sinabi niya, mahirap sa mga taong mayaman ang makakapasok sa kaharian ng langit. Mabuti pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman na papasok sa kaharian ng langit. Praise God. Hindi masama na maging mayaman. Amen? Praise God. Kasi lahat naman ng mga taong nagtiwala sa Diyos, pinayaman ng Diyos eh. Kaya lang, may mga tao talaga na nakatingin doon sa kayamanan kaysa doon sa nagbigay ng kayamanan. Katulad ng asawa ni Lot. Baka kakukuha niya lang sa home credit ng bagong rep. Naku, huhulugan ko pa yan eh. Naalala niya yung mga bagay, mga kapatid, praise God, na sabi, umalis na kayo dyan, huwag kayong lilingon. Pero ano nangyari sa asawa ni Lot? Lumingon eh. No? Baka yung bagong motorsiklo, nakakukuha lang mga kapatid sa hulugan. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, sinasabi ng Biblia, ang lahat ng bagay na nasa ating likuran ay wag na nating lingunin. Praise God. We must looking forward, mga kapatid. Ang Kristiyano hindi lumalakad paurong. Ang Kristiyano o ang alagad ng Diyos, lumalakad siya ng pasulong. Lahat yung magsabing pasulong. Praise God. So, what is my conclusion? This is my conclusion. You might gather about your great riches and fame. Sabi diyan, mga kapatid. And leave thousands of friends to mourn your departing. Maring paglisan mo, ang daming kaibigan mo ang iiyak dahil wala ka na. But, if you have not saved your soul, yung iyak ng mga kaibigan mo ay hindi po pwede na magliligtas sa iyo. Praise God. So, mahalaga na yung ating kaluluwa, alam nating ito ay ligtas. Amen ba, mga kapatid? Kasi pag hindi mo nagawa yan, you have been a miserable failure. On the other hand, you may die in a charity home for the poor. Kasi madalas yung poor, amen, charity ang nagpapalibing. Walang mga kaibigang umiiyak. Mga kapatid, no? Nakakita nga ako nung isang araw, nililibing. Libing pala yun. Wala pong nakipaglibing. 2 lang yata, mga kapatid, o 3, ang nakita ko, mga kapatid. Amen? Nakasunod ng karo. Mga kapatid, nililibing, walang nakipaglibing. Hindi ko alam, ano kayang klaseng tao to, mga kapatid? Bakit? Di bali sana kung may sakyan eh, walang problema. Wala. 3 ang naglalakad, mga kapatid, doon sa karo. Inililibing yung patay dyan sa San Jose, mga kapatid. Praise God. Sabi dyan, you may die in a charity home for the poor and be buried in potter's field without a single friend to mourn. But if you save your soul, mga kapatid, your life was a marvelous success. Amen. Kung ang iyong kaluluwa, kapatid, ay ligtas. Amen. Daig mo pa, yung isang taong, amen, maraming nakipaglibing na hindi naman ligtas. Kaysa maraming nakipaglibing na hindi naman ligtas. Praise God. Lahat yung magsabi ng amen. Kapatid, binibigyan mo ba ng halaga ang iyong kaluluwa? Kung binibigyan mo ng halaga ang iyong kaluluwa, huwag mong gutumin sa mga salita ng Diyos. Kung binibigyan mo ng importansya ang iyong kaluluwa, mga kapatid, praise God.
Sabi ng Biblia, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas. Amen. Praise God. Failure to do so, mga kapatid, amen, will bring you into judgment. Praise God. Subalit, yung mga taong patuloy na nagmamahal sa Panginoon at iniibig ang Diyos, pinaglilingkuran ng Diyos, hindi nakatingin sa tao, kundi nakatingin sa Diyos sa kanyang pinaglilingkuran, mananatili kang matibay sa iyong pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Mananatili kang matatag sa paglilingkod mo sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Ang mga bagay na ginagawa natin, sinasabi ng Biblia na ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Lahat ng bagay na ginawa mo para sa Panginoon, lahat ng yan ay detalyado. Praise God. Lahat ng iyong ibinigay, lalo na sa iyong tithe, sa iyong offering, amen, maliban sa iyong offering, may mga bagay ka pang ibinibigay. Praise God. Kaya pagdating ng araw, mga kapatid, makikita mo kung magkano yung binigay mo. Dahil lahat ng binigay nyo, mga kapatid, may anghel na nagtatala. May anghel na nagsusulat ng mga bagay na yan, mga kapatid. Amen. At ang lahat ng bagay na ginawa natin ay bibigyan ng Diyos, amen, ng gantimpala. Lagi magsabing amen. Hindi liko ang Diyos. Ang tao, mga kapatid, ay pwedeng makalimot. Pero ang Diyos, hindi niya kayang kalimutan, mga kapatid. Maaari yung binigay mo rito dahil sa tagal na, wala na, kinain na ng umido, hindi na gumagana. Pero yung bagay na ibinigay mo, kapatid, ay recorded, mga kapatid, sa aklat ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat yung magsabi ng amen. Praise God. Kaya, kapatid, bigyan mo ng halaga ang iyong kaluluwa. Pag binibigyan mo ng halaga, amen, ang pagdalo sa gawain ng Diyos, nagbibigay ka ng magandang example sa loob ng iyong pamilya. Ang magulang na hindi nagbibigay ng halaga sa pagtupad, mga kapatid, sa pag-attend sa mga gawain ng Diyos, huwag kang magtaka na isang araw, ang anak mo ay hindi rin magbigay ng pagpapahalaga sa pag-worship, sa pagdalo sa mga gawain ng Panginoon. Why? Sapagkat tayo po ay nagpakita ng hindi magandang halimbawa sa kanila. At kung ipamumuhay mo ang salita ng Diyos, mga kapatid, praise God. Hayaan mo na yung salita ng Diyos ang siyang magmaniobra ng buhay mo. Praise God. Amen ba, mga kapatid? Maaaring hindi ka susubukin. Lahat ng mga naglilingkod sa Diyos, dadaan sa pagsubok. Amen. Alam niyo po, yung church natin sa Paniki, sinusubok ngayon. Mga kapatid. Pero yung bukanan, mga kapatid, nagbubloom po yung bukanan. Praise God. Hallelujah. So, sinusukat ng Diyos, amen, talaga bang tayo ay may pagmamahal sa gawain ng Panginoon? Kami, kung tatanungin nyo kami, sold out po kami para sa gawain ng Diyos. Pwede kong iwan, mga kapatid, amen, yung pamamasada ko. Niiwan ko nga yung madalas eh. Bakit? Priority ko po ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Praise God. Because I know, mga kapatid, kapag ginawa ko po yung pinagagawa ng Panginoon, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi pababayaan ng Panginoon pamilya ko. Amen. Praise God. Sapagkat siya ang magpo-provide anuman ang pangangailangan. Amen. Ng pamilya ko po. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, amen, damahin po natin gaano po natin binibigyan ng value yung ating kaluluwa. Praise God. Pag mahalaga po sa atin, mga kapatid, amen, Sunday worship is non-negotiable o non-negotiable, mga kapatid. Ang pag-worship po ay hindi pwedeng i-negotiate yan, mga kapatid. We are created to worship the Lord.
We are created to worship the Lord, mga kapatid. Whether in good times, whether in bad times, mga kapatid, we will worship the Lord, mga kapatid. Hallelujah. At ang pinakamagandang worship ay yung worship na kahit nasa under trials ka, mga kapatid, amen, nag-worship ka pa rin sa ating Panginoon. Yan ang napakasarap na worship, mga kapatid, na pinakikita mo sa Panginoon na kahit may pinagdadaanan kang pagsubok, but you don't stop to worship the Lord, mga kapatid. Amen. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Taas natin ating mga kamay. Panginoon, sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Itinataas ka namin sa aming mga buhay. Wala po kaming ibang dapat ipagmapuri o ipagmalaki sapagkat kami, Panginoon, ay galing lamang sa alikabok o sa alabok, Panginoon. Wala kaming dapat ipagmalaki sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmula sa iyo. Panginoong Hesus, patuloy kaming nagpapakumbaba ng aming mga buhay ay patuloy naming isinusuko sa iyo bilang aming Panginoon. Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami sapagkat kung wala ka, wala po kaming magagawa. Ang mga narinig namin mula sa iyong salita ay patuloy po na nagbibigay sa amin, O Lord, ng paalala. Na kung meron kaming dapat na binibigyan ng higit na pagpapahalaga, ay walang iba kundi ang aming mga kaluluwa. Lord, sa'yo kami. Lord, ikaw ang aming buhay. Lord, kung wala ka, hindi kami mabubuhay sa mundong ito sapagkat ikaw ang nagbibigay ng buhay. Panginoon, ikaw magpala sa lahat ng iyong mga lingkod na patuloy kang ina-acknowledge bilang kanilang Panginoon ng kanilang buhay. Patuloy mo silang bigyan ng lakas sa panahon na darating ang pagsubok sa kanilang buhay, ay patuloy mo silang hawakan at patuloy po na magtiwala ang iyong mga anak. Hallelujah sa iyong mga salita. Panginoon, I declare the spiritual blessing, Lord God, hallelujah, na ito po ay ipagkakalob mo sa lahat ng iyong mga anak. Lord, si Sister Marita, alam ko po, Panginoon, mahal na mahal mo kapatid namin ito. Hallelujah. Panginoong Yesus, nawa ang mensahe na kanyang narinig ay nagbigay ng kamalayan sa kanyang buhay, Panginoon. Ano man ang mangyari, alam po niya, ligtas ang kanyang kaluluwa. Alam po niya, Panginoon, na ikaw lamang ang tanging nagbibigay ng buhay sa kanya. Patuloy nawang magtiwala ang aming kapatid nito sa iyong salita. Patuloy nawa na kumapit ang aming kapatid nito sa iyong salita at pangako. Lord, naniniwala kami, walang imposible. Walang imposible sa iyo. Kaya mong dugtungan ng mahabang buhay pa ang aming kapatid nito. Upang ang kanyang buhay sa pisikal ay patuloy niyang ipaglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Lord, tulungan mo po nawa ang aming kapatid, Sister Marita. Alalayan mo siya ng iyong kapangyarihan. At kung sa mga oras na ito, Panginoon, ay pinapaubayan niya ang lahat sa iyo. Panginoon, ikaw ang may-ari ng buhay. At wala kaming karapatan, Panginoon. Ano man ang gawin mo sa buhay na ito. Sapagkat ikaw may-ari, Panginoon, ng buhay namin. Lord, I pray
more life to come, Lord. Na magdi-declare, Panginoon, na buhay ka sa buhay ni Sister Marita. Magdi-declare, Panginoon, hallelujah, na walang iba na nagbibigay ng buhay kundi ikaw lang. Hallelujah. Lord, we thank you so much. We thank you so much for your love to each and everyone. We thank you so much, oh God, hallelujah, for the salvation of our souls. Thank you, Lord, sa iyong sacrifice. Thank you, Lord, hallelujah, sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, hallelujah, ng pansin, sapagkat mahal mo kami at hindi mo kami ninanais na mapahamak, Panginoon, kundi ninanais mo na kami ay baligtas at makapiling ka, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa patuloy na tagumpay ng iyong mga anak. Hawakan mo kami, Panginoon. Hawakan mo kami, O Diyos. Patuloy kaming titingin sa iyo, Panginoon, at hindi kami titingin sa tao. Patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon, at hindi kami magtitiwala sa takbo ng mundong ito, kundi kami ay magtitiwala lamang sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbigay, hallelujah, ng kabuluhan sa buhay namin. We give you all the glory, honor, and praises. In the name of our Lord Jesus Christ, everybody say, Amen. Come on, clap your hands to the Lord. Amen. Before we close, mga kapatid, amen. So, kunin po natin ang ating tithes and offering. Praise God. At hiningan na rin po natin Sister Diana. Amen. Na siyang manalangin, mga kapatid, sa ating mga ikapo at handog. At sa pagtatapos po ng ating worship, mga kapatid, celebration, ay ipag-pray na rin po ni Sister Diana. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat sa Panginoon. Hallelujah.